Mark, todo tutok tayo ngayon sa pananalasa nitong si Bagyong Labuyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa mga detalye dapat natin malaman kaugnay na naturang bagyo, kasama po natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Magandang gabi Sir Doy, ano na pong update natin kay Bagyong Labuyo at saan mga lugar ba ang dinaanan nitong mga nakaraang oras? Magandang gabi rin sa iyo, April, at sa ating mga taga-panood. At narito nga po yung ating latest information para po dito sa bagyong Silabuyo. So from here, nakikita natin dito yung kaulapan ng bagyong Silabuyo at ito ay tumahak sa west-northwest direction at kasalukuyang siyang nasa layong almost 200 km west dito po sa Sinait, Ilocos Sur. At taglay niya po ang lakas na hangin na aabot sa 150 km per hour malapit sa gitna at may gustiness o pagbugso na aabot sa 185 km per hour. Ito po ay bahagyang kumilos na ngayon na pa-northwest na kanina ay west-northwest at bumilis din po siya sa bilis na 24 km per hour. Kasalukuyan nga po itong nasa karagatan na ngayon at papunta na po siya dito sa may West Philippine Sea. Sir Doy, kaninang umaga ay bahagyang humina itong taglay na lakas ng hangin ni Labuyo, no? Pero ngayong hapon, ano po ang dahilan ng muling paglakas nito? So, ang katangian kasi ng bagyo pag nasa open waters na siya, nakakapag-generate siya ng sirkulasyon at yung moisture niya ay talagang napapalakas. Kaya lumalawak yung scope o yung kaulapan niya. Kaya kanina, nung ito ay tumama sa kalupaan dito sa may bahagi ng Kasiguran Aurora, ay na-distorted yung mga cloud band niya, kaya bagyang lumit yung diametro. Ngayon ay lumabas nga ito kaninang before 1 o'clock dito sa may west coast ng La Union at nasa karagatan na, ay nag-generate ulit siya ng power at may mga moisture ulit siyang nakuha at lumakas ulit ang hangin, kaya bumalik siya sa kanyang diametro na 600 kilometer. Sir, sa usapin namang pagkilos, bakit nga ba generally nagtuloy-tuloy na pakanluran ang pagkilos na naturang bagyo? Considering na malayo pa lamang o nandyan pa siya sa bandang Micronesia ay naging low pressure area na ito. Normal ba na kapag buwan ng Agosto ay talagang tumatawid ng ating kalupaan ang mga bagyo? On the average, base sa ating climatological data, usually ang mga bagyo nagtatrack talaga siya pag ganitong panahon ng Agosto, pa-northwest. So, yun yung average track niya at kalimitan sa mga bagyo ay nandito sa may bahagi ng Northern Luzon at bibihira din yung nagko-cross. Meron po kasi tayong isang weather system na nandito sa ibabaw ng bagyong Silabuyo. Ito yung ating high pressure area at yung ridge niya o extension ay bahagyang tumutulak o lumalakas. Kaya nitong mga nakadaang araw ay halos pa-west-northwest ang direksyon ng bagyong Silabuyo at ito ngang nakalipas na oras, bahagya siyang humina kaya nag-northwest siya. Pero ngayon, ito pa rin yung bagyo na pinakamalakas na dumaan sa ating Philippine Area of Responsibility na tumama sa kalupaan. At Sir, kasalukuyan na nga nasa karagatan itong si Bagyong Labuyo. Saan mga lugar ba nakataas po ang public storm warning signals? Dahil nga patuloy na itong lumalayo sa kalupaan ng Pilipinas, wala na po ang public storm signal number 3. Ngayon ay nakataas ang public storm signal number 2 dito po sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Benguet, La Union at Pangasinan. Ang public storm signal number 1 naman ay nakataas dito sa may Abra, Kalinga, Apayao, Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Ilocos Norte, Pampanga, Bataan at Zambales. Dito sa Metro Manila, wala na po tayong public storm signal warning na nakataas. Okay, that's good news. Pero bukod pa po sa mga public storm warning signals, ay nakataas pa rin ang gale warning dahil nga sa pag-iibayo ni Bagyong Labuyo sa hanging habagat. Saan mga baybayin po ang kasama sa ating gale warning? Sa ngayon ay dahil sa paglakas pa nga ng bagyong Silabuyo at ang epekto nito o pag-enhance sa ating southwest monsoon o habagat, ay nakataas naman yung ating gale warning, lalong-lalo na dito sa may mga baybaying dagat dito sa may Katimugan Luzon, particular dito sa western and southern Luzon. May mga pag-ulan tayong posibleng maranasan dyan sa mga area na yan. Gayun din, meron din tayong mga epekto nito sa ating karagatan, nasa maalon hanggang sa napakaalong karagatan at umaabot sa mahigit na 3 hanggang 4 na metro ang taas ng pag-alon ng karagatan dyan. At dahil nga malakas ang hangin, nasa 52 to 63 kph o 28 to 34 knots.
Gayun din sa may ibang bahagi ng Northern Luzon dahil nandito nga yung ating bagyong Silabuyo, ang mga isla po ng Batanes kasama ang Cagayan Group of Island, Calayan Group of Island, Babuyan Group of Island, Masbate. Mataas pa rin po ang mga pag-alo ng karagatan sa mga nabanggit na lugar. At sa ibang bahagi naman po ng Western and Southern Luzon, yung pong mga probinsya ng Masbate, Burias Island, Cavite, Mindoro, Batangas, Marinduque, Palawan at Romblon, yung mga mangisda natin dyan, huwag sana po munang pumalaot dahil malakas pa rin ang pag-alo ng karagatan. At ang sa Western Visayas naman, yung mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kahit wala na pong public storm warning signal, meron pa rin po doong mataas na pag-alo ng karagatan. At ang dagdag pa natin sa Eastern Seaboard ng Luzon, doon po sa may Polillo Island at sa ibang bahagi ng Quezon, yung mga papalaot pa rin natin o maglalayag ng mga isda, iwasan po munang magbaybay dyan o maglakbay dahil medyo delikado pa rin po ang pag-alo ng karagatan. Ayan Sir Doy, ano naman po ang magiging lagay ng panahon natin sa mga susunod na oras at kailan nga ba makakaranas na improvement sa ating panahon? Sa ngayon ay halos nga makikita natin sa ating satellite dito sa may bahagi ng Visayas, Mindanao, may mga kaulapan pa rin tayo na dulot ng southwest monsoon o habagat. May mga light to moderate rains pa rin tayo. Pero dito sa may bahagi ng Luzon, particular sa western section, nandiyan pa rin yung mga pag-ulan na may pagbugso ng hangin. Maaaring sa simula po ng araw ng bukas ng hapon hanggang sa araw ng Miyerkules, magandang panahon na po ang ating mararanasan. Dahil posible nga, dahil sa pagbilis ng bagyong si Labuyo, ito ay lumabas na sa ating PAR base sa kanyang bilis at kilos na 24 km per hour, mamaya pong madaling araw at yun po ay tuluyan ang lalabas sa ating area of responsibility. Okay, that's good news. Sir Doy, paalala na lang po sa ating mga kababayan. Para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung sinalanta ng bagyong si Labuyo dito sa Northern Luzon. Alam po natin na marami dyan ang nawalan ng kuryente. Ang ating pong payo, kung maaari, wag po muna tayong, nagkaroon agad ng kuryente dyan, wag muna natin isasaksak dahil minsan nagkakaroon ng short circuit. Napaka-importante po nun. At yung mga local government unit natin o yung provincial o local disaster managers, pag sinabihan na tayo na pwede na tayong bumalik sa ating mga tahanan, sundin po natin yan. Pero kung hindi pa tayo pinapabalik dahil may banta pa rin ng epekto ng labuyo, wag po muna tayo at manatili dun sa ating evacuation center para sa ganun ay hindi na tayo mapinsala at hindi na po madagdagan ang biktima ng bagyong si Labuyo. Ayan po, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada na nagbigay sa atin ng detalyadong impormasyon tungkol kay Bagyong Labuyo. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas para sa mga susunod na oras. Simulan po natin sa Luzon. Bagamat may mga pag-ulan at pagbugso ng hangin, mataas na po dito sa Maylawag City na may 25 to 30 degrees Celsius, habang malamig pa rin po ang temperatura dyan sa may Baguio City na may 16 to 20 degrees Celsius. Punta naman po tayo ng Visayas, pare-parehong 24 to 30 degrees Celsius, ang Iloilo, Bacolod, Metro Cebu at Tacloban. At sa Mindanao, mataas na ang agwat na temperatura na 25 to 30 degrees Celsius sa may Metro Davao, habang mababa naman sa may Cagayan de Oro na may 23 to 31 degrees Celsius. At para naman bukas, sisikat ang araw alas 5:42 ng umaga at lulubog alas 6:20 ng gabi. At siya nga pala, ngayong gabi hanggang bukas na madaling araw, masasaksihan po ang peak na Perseids meteor shower. Pero dahil sa maulap ang kondisyon ng kalangitan, ay mukhang hindi natin masyadong may enjoy ang pagsubaybay dito ngayong gabi. So sa mga susunod na araw ay baka pala rin ang mga magi-stargazing sa oras na gumanda ang lagay ng ating weather conditions. Maging una sa ulat panahon sa pamamagitan ng aming Facebook at Twitter accounts at sa pagbisita sa aming website sa www.panahon.tv.
At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Attorney Mark.